Good day mga ka-idol, isang breaking news. Si Cedric Bearfield, ang Pilipino-American na napakatagal natin inaabangan na magpapadrop sa PBA ay tuluyan na nagpalista at nagpasa na ng kanyang mga papers or application sa paparating na annual rookie draft na kung saan gaganapin nga sa July 14. Pagkumpirma nga ito ng kanyang agent at ayon nga sa kanyang agent nakapag-desisyon na sila na magpa-drop na nga itong si Cedric Bearfield dahil sa tagal na netong naglalaro sa ibang bansa. Huling nakitang naglaro si Cedric Bearfield sa Bay Area Dragons na kung saan naging Asian import nga ito ng Bay Area Dragons at isa sa mga leading scorer ng nasabing kupunan na kasama niya si Miles Powell at ang iba pang mga nakalaban na rin ng PBA sa Bay Area Dragons. Si Cedric Bearfield ay nakapaglaro din ito sa NCAA Division 1 na kung saan napakaraming mga players ang nasa NBA na nga ngayon. Pagkatapos nga ng kanyang stint sa NCAA Division 1 ay naglipat-lipat na ito o nagpalipat-lipat na ito ng iba't ibang nation para maglaro at mag-experience ng basketball doon. Kaya naman ngayong paparating na July 14 napakarami ang excited kung sino ang posibleng maging number 2 at number 3 pick ng PBA Annual Rookie Draft. Dalawan daw sa mga kupunan neto ngayon sa PBA ay interesado nang makuha ang number 2 at ang number 3 pick dahil ang number 1 pick ang magmamay-ari na nga ng Converge Fiber Xers at ang kanilang gusto ay si Justin Baltasar. Kaya naman ang number 2 pick ay pagmamay-ari ng Blackwater Bossing na interesado naman kunin ng tropang Giga. It's either ang kukunin ng nasabing number 2 pick si Cedric Bearfield or si Kaylang Chungson at ang number 3 pick pagmamay-ari naman ng Terra Permajip at kukunin daw ng Barangay Ginebra. Kung hindi man makukuha si Kaylan Chungson sa number 2 ay posible sa number 3 pick si Cedric Bearfield. Kaya naman magkakagulo nga ang nasabing number 2 at number 3 pick dahil sa kanilang mga credentials. Kaya naman nag-aabang na ang mga Barangay Ginebra fans yan. Anong ang magiging aksyon ng Barangay Ginebra San Miguel kung sakasakaling makuha nila ang number 3 pick ng Terra Permajip? Sino ang posibleng pakawalan ng nasabing kupunan para makuha nila sa Terra Permajip ang number 3 pick? Dahil kung si Kaylan Chungson ay napakabigat na players neto dahil na rin sa kanyang experience international. Mala Rudy Hatfield ang nasabing player, merong shot blocking ability, outside shooting ability, energy guy, pwede maging defender, kaya two-way player po itong si Kaylan Chungson. Kaya kaabang-abang ang nasabing player, hindi ito pipitsugin, bigating player po ito. Sa katunayan ay magre-represent ito para sa strong group sa paparating na Dubai or Jones Cup. Kaya naman, ano sa tingin nyo? Sino nga ba ang ibibigay ng Barangay Ginebra? Si Stanley Pringle nga ba? Pero ayon nga sa mga ulat, si Stanley Pringle ang napipisil daw na ibibigay sa Terra Permajip dahil na rin bumababa na ang kalidad ng laruan ni Stanley Pringle at bumababa na ang minuto nito. Naghahanap na si Coach Tim ko ng magpupuno sa pangakakulangan ng kanyang piyesa. Si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray at si Scottie Thompson merong iniindang injury dahilan para maghanap talaga ang Barangay Ginebra San Miguel ng isang quality players na posibleng idagdag sa kanilang lineup. Take note, hindi lang quality players dahil PhilAm ang gusto ni Coach Tim Cone. Alam naman natin pagdating sa PhilAm, paborito ni Coach Tim Cone ang mga PhilAm. Kaya naman hindi katakataka ang mga pipitsugin mga players ay hindi kinukuha ni Coach Tim Cone dahil pawang mga gwapo lang ang pinipili ni Coach Tim Cone. Kaya naman ito si Stanley Pringle, malaki ang posibilidad na magpapaalam na ito sa Barangay Ginebra matapos ang ilang taong pamamalagi nito sa Barangay Ginebra San Miguel. At take note, hindi lang si Stanley Pringle ang pakakawalan ng Barangay Ginebra San Miguel, isasama daw sa package
itong kanilang shooter na hindi naman nila napakinabangan. Ang ibig sabihin, si Bon Pisumal ay isasama sa package para matuloy ang kanilang negotiation para naman hindi masabi na lopsided ang nasabing trade. Kung sakasakali man sina Bon Pisumal at Stanley Pringle matutuloy sa Terra Firma Jeep, lalalim daw ang lineup ng Terra Firma Jeep dahil dadami ang kanilang mga players. Ito naman talaga ang gusto palagi ng Barangay Ginebra, magbibigay ng mga multiple players kapalit ng quality players. Marami tuloy yung nagsasabi, aanhin mo naman ang multiple players kung ang hindi naman quality ang makukuha mong player. Kaya ito, si Stanley Pringle, hindi naman natin masasabi hindi quality players ito. Ang tinitingnan natin, gaano ba ito tatagal na lang sa PBA dahil nagkakaedad na ang nasabing player. Sa ngayon, 37 years old na, 1 or 2 taon na lang itong mamamalagi sa PBA at tuluyan na rin nitong lilisanin ang PBA. Kaya naman, hindi patas ang nasabing trade negotiation kung sakasakaling kukunin nga ng Barangay Ginebra ang number 3 pick na yung paparating na annual rookie draft. Ano sa tingin nyo? Dapat ba itong ituloy? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay si Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Kagawad, Katsa Kinudukusi ng Hagonoy, Bulacan, Adrian Dulay, at sa Dulay family, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Ronald Bersubidad, John David Gulapa, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipalo, pakishare, ganoon din po sa YouTube channel ko na Percival Monteron Sports Channel at sa Half Press PH at sa bagong TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Ganun din po sa Facebook na Paul Goso. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.